next naman, isang pag-export. I-export natin siya sa CAD. Bawa itong drawings na to. I-export natin siya sa CAD. File. Ano kayo dito? Export 2D graphic. Yun natin, desktop. And front. And then export. So, para malinis yung model natin, kailangan alisin natin itong mga unnecessary things. Tulad nitong mga car, mga tao, mga puno, then itong mga lights. Para malinis na yung model natin pag na-export natin. Pero ngayon, as sample lang to para makita nyo kung paano siya i-export. A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. Ganito na siya pag na-export mo na siya. Yung itsura niya. Pag inalis mo na yung mga unnecessary things, yung mga tao, yung mga kotse, yung importante lang yung nilagay natin. Minsan, pag madami na yung laman yung model mo, tapos hindi gaano kataasan yung laptop mo, medyo matagal yung pag-export. Yun ang nakakabagal sa work. Next is ang field of view. Minsan, ma-experience nyo pag nag-interior kayo, ang sikip na nung view nyo, ganyan. Pag konting galaw nyo lang, bumabangga na kayo sa mga walls, ganyan. Pwede nyong ma-adjust yung view nyo para mapapalawak nyo yung range ng makikita nyo sa loob ng model. Pindutin nyo lang yung zoom, tapos dito sa baba, dito makikita nyo, field of view. Click nyo lang, adjust nyo lang. Halimbawa, gawin nating 65. Yan. Di ba parang lumawak na yung view natin? Pero careful lang kayo sa pag-adjust ng view kasi parang nadi-distort na yung model nyo. Parang masyado na siyang na-stretch. Halimbawa, 100. Ganyan na siya. Hindi na siya eye level yung nakikita mo. Para siyang masyado na siyang distorted. Parang maganda sa akin, 65 lang. Ganyan. Workable na siya. Last but not the least, isang autosave. Kailangan i-set up nyo yung SketchUp nyo na naka-autosave. Kasi, halimbawa, hindi nyo na-save yung model nyo, ang dami nyo nang ginawa, di ba sayang lang? Tapos halimbawa, may mga uncertain na nangyari. Nag-shutdown yung PC nyo, tapos, or nag-bug splat. At least, hindi masyado yung mawawala sa inyo na effort. Kasi, nag-autosave yung SketchUp nyo. Para gawin nyo, punta lang kayo dito sa Windows, Preferences, then, sa akin, naka-autosave siya every 3 minutes. Grabe pa siguro, no? 3 minutes talaga. Every 3 minutes siya magsisave. Sa inyo, pwede nyo gawing 1 minute or 59 seconds. Joke lang, wala naman 59 seconds dito. Hanggang ano lang, 1 minute. So, yun lang. Next video is magdadagdag ulit tayo ng another tips na pwedeng makatulong sa inyo.